Isang araw kagagaling niya lang sa klinik nang ipaalam sa kaya ng mayordoma na bisita niya si Bernard. Nagmamadali siyang puntahan ng kaibigan para lamang matigilan nang makita niya ang kasama ng kaibigan. Si Madam, kumusta na Sandria? Pambungad na bati nito. Mas mabuti ho kaysa sa dati. Alanganing sagot niya na mataktikang sumulyap kay Bernard. Hindi nagkunwaring walang nakita si Bernard. Don't blame him. Ako ang nagpumilit sa kanyang dalhin ako sa iyo para huwag kang magtaka kung saan ang galing ang black eye niya. Kasalayan na niyan ng desperado kong anak. Saka lamang niya napansin na ang nangingitim nitong mga mata. Agad niyang nilapitan ng binata. What happened? Sinuri ang bahaging iyon. Bahagyang umiwas ito. Ihihingi ko lang ng dispensa ang ginawang kagaspangan ng aking anak at gusto ko ring magpaalam sa iyo ng personal. Aalis na ako patungong Amerika kasama ang aking anak at tinitigan siya ng husto. At si Kate, napalunok siya dahil sa pait na nalasahan at iniiwas niya ang mga mata. Hindi niya magawang salubungin ang ginang ng tingin. Muli itong nagsalita, pero hindi yan ang ipinunta ko. Ipapakiusap ko sana sa iyo na bumalik ka sa teatro. Ikaw ang hinahanap ng mga manonood. Sayang naman ang script ko kung hindi ikaw ang gaganap. Nakikiusap ako kahit isa pang play. Pagbigyan mo na ako, Sandria. At nagbigay nga siya. Baka sa mukha nitong kasiyahan. Tila pa nga ito nakahinga ng maluwag nang pumayag siya. Bumalik na siya sa apartment, sa teatro pero hindi sa bar, sa klinik na. Pangatlong linggo na nang makaramdam siya ng pagkahilo at pagsusuka. Hindi normal sa kanyang nararamdaman, kaya kumonsulta na siya sa doktor. At halos himatayin siya nang ideklara ng doktor na buntis siya. Oh God, don't let this happen. Normal lang sa iyong makaramdam ng pagkahilo dahil buntis ka. Congratulations! Ang sinabi niyo ng doktor ay paulit-ulit niyang naririnig hanggang sa makasakay siya ng taxi. Tumigil siya sa tapat mismo ng condo ni Sik at sa tila inaadyang pagkakataon ay nakita niyang magkaagapay na lumalabas si Sik at Kate upang sumakay sa naghihintay na sasakyan. Sa mga sandaling iyon ay wala sa loob niyang dinama ang nasa sinapupunan. Hindi pa man naisisilang ang kanyang anak ay nasasaktan na siya ng labis para dito. Huwag kang mag-alala, anak. Wala man ang iyong ama para alagaan ka. Narito naman ako para sa iyo. Ang sabi niya saka iniutos sa taxi driver na lumakad na. Hindi pa man niya nabubuksan ang pinto ay humalukay na ang kanyang sikmura dahil sa naaamoy na bawang na niluluto ng kapitbahay. Nagduduwal siya sa mismong harapan ng pinto. Subalit wala naman siyang mailabas kaya parang naninikip ang dibdib niya. Eksakto namang huminto ang sasakyan ni Bernard. Sandria, agad siyang dinaluhan nito. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Sandria, sabihin mo kung ano ang gagawin ko. Give me your hanky. Pinagpawisan na siya ng butil-butil. Nang pumayapa ang kanyang sikmura, ay sa kanya tinakpan ang ilong. What's that smell? Please pakisabi sa kapitbahay na huwag magluto ng may bawang. Nakakahilo ang amoy. Are you okay? Don't worry, Bernard. Ayos lang ako. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Nagtuloy siya sa kanyang kwarto. Natulog buong maghapon. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang pakiramdam niya. Kaya kahit anong pilit ni Bernard na siya ay pakainin, ay wala itong nagawa. Nagdududa na si Bernard sa nangyayari kay Sandria. Are you pregnant? Hindi na napigilan ni Bernard ang magtanong. Ilang araw ka ng ganyan. May maamoy ka lang mahihilo at magsusuka ka na. Abalay halos wala ka ng kinakain sa buong maghapon na. Pinatay niya ang gripo at inabot niya ang tuwalya upang pahirin ang mamasama sa mukha. Ipinagtapat niya ang totoo. Sa malaot madali ay malalaman din ito. Don't be mad, Bernard. I'm scared, hindi ko alam kung paano ko ipaalam kay mama at papa ang lahat. Niyakap siya ni Bernard. Ako ang bahala, may Sandria. Malapit nang matupad ang lahat. Huwag kang mainip. Hindi ko magagawang magalit sa iyo. Hindi kita maintindihan. Wala nang tugon mula dito. Kung ano man ang nasa loob, ay ito lamang nakakaalam. Ramdam niyang pagiging maalaga ni Bernard sa kanya. Palagi itong nagtatanong ng kanyang nararamdaman o di naman kaya ay nakaalalay sa kanya. Hatid sundo pa siya nito. Nang sumunod na araw, lumipad na patungong Amerika si Madam. Alam niyang pati si Sik ay wala na sa bansa. Tahimik sa teatro. Walang ingay o kaluskos sa nakabibing tanghalan. Tanging ang musik ang idinulot ng kampay ng alon na pinaghirapan ng music director ang pumailan lang sa ere. Ang mga aktor ay pumosisyon ng komportable. Nakapiring ang mga mata at hinayaang ikondisyon
ang malayang imahinasyon. Hinayaan kung mawala ang kaluluwa na maglakad at makipagsayaw sa alon. Bukas ang tenga ng mga aktor para sa voice-over. Maglakad ka sa magulong daan. Utos ang voice-over. Sandria did. Biglang nagbago ang background music at ang kanyang imahinasyon ay binabatay niya sa musika sa paligid. Pakiramdam niya ay magulo, parang nakikidigma. Marami kang makakasalubong na nakasuot ng maskara. Natigilan siya. Nagsulputan isa-isa sa imahinasyon ang iba't ibang uri ng maskara na pumaikot sa kanya. Maya-maya ay nagtanong sa kanya ang voice-over, "Anong mararamdaman mo, Sandria, sa sandaling lumitaw sa karamihan ang isang nilalang handang ibigay sa iyo ang kanyang kamay?" Nalito si Sandria. Ang workshop na ito ay di pangkaraniwan. Nagpatuloy pa rin ang voice-over. Handa siyang pauwiin ang iyong pagkalito. Binigyan ng pagkakataong mag-react si Sandria. Subalit nang walang masilip na emosyon, ay saka nagpatuloy. Subalit binigo mo siya. This is crazy. Bulalas niya. Mabilis na tinanggal ang piring upang mamangha sa nakita. Ang totoong eksena sa imahinasyon siya ay nakikita niya ang totoo. Mga maskara na nakabitin at nadagdagan pababa. Tumingin siya sa itaas. Nasilip niya ang propsman na nagtatrabaho at nagawa upang kumaway sa kanya. Inilibot niya ang paningin. Nanlaki ang mga mata niya sa natuklasan. Siya lang ang tao sa entablado. Namangha nang itutok sa kanya ang spotlight, kasabay ng paghawi ng malaking kurtina. At ang hinahanap niyang actors ay nakihalo sa mga audience na nanonood. Nagdagsaan ng mga tao. Anong ginagawa niya rito? Walang sinabi si Bernard na may on-the-spot monologue siya. Ang alam niya lang ay may workshop. Ito lang ang ipinunta niya rito. Hinintay niya mag-utos ang voice-over. Sa kalagitnaan ng pag-isip ay biglang itinapat sa mukha niya. Anong ginagawa ng maskarang ito? Better to use a real mask than imaginary. Napigil niya ang pag-inga at hindi niya makuhang kumilos. Para hindi ko mabasa ang tunay mong damdamin. You're such a great actress. Nakanguha mo pa akong linlangin. Pinaniwala mo ako sa isang bagay na matagal ko nang pinaniniwalaan. Ni hindi mo ako magawang itama. Salamat kay Bernard. May hinanakit sa tinig nito. Inalis sa mukha niyang maskara. Pinihit siya paharap na sick. Walang maapuhap na salita si Sandria. Nalunok na yata niyang dila para siyang nakakita ng multo. Ang pagsulpot nito ay talagang nakakagulat. Ang buong akala niya ay nasa ibang bansa na ito. Sa matagal na panahon na hindi nila pagkikita ay walang nabago sa kanyang nararamdaman. Buong akala niya ay natatanggap na niya ang mga nangyayari. Napaigtad pa siya ng haplusin nito ang kahabaan ng malakortina niyang buhok na nakalimutan niyang itali dahil sa pagmamadali kanina. Bumulong sa kanya sisig. Ang alam ko sa mga nagtatanghal ay hindi tumatalikod sa audience. Tila may pumitik na daliri sa kanyang mukha. And asking herself why she stand there like a fool, she stared at him blankly. Nang pumosisyon siya ng tama. Makailang ulit itong nag-alis ng bara sa lalamunan bago nagsimula. It wasn't written on the script. Sa ilang araw na pagtuturo ni Vijay ay walang oras o minuto na hindi kami nagtatalo dahil mahirap daw akong turuan. Kahit may ibinigay siyang script sa akin ay hindi ko kinakabisado. Hindi dahil sa binabaliwala kong effort niya para magawa ko ngayon ito. Bahagyang tumawa. Kung hindi gusto kong maramdaman mo na gusto, ang katapatan ang manggagaling dito. He gently said as he pointed a hand on his chest. Sandria, mahal kita. Lumarawan sa mukha niya ang pagkabigla. Ilan pang minuto bago niya maintindihan ang lahat. Pagkatapos ay nagtatawa siya ng gusto. Pero hindi umabot sa pag-hysteria gaya ng gusto niyang gawin. Sandria, this is great. Bulalas niya. Dramatikong inilahad ang dalawang kamay at pumagitna sa stage. Hey everybody, anong gusto niyong sabihin ko sa kanya? Iko-congratulate ko ba siya? Dahil halos mapaniwala ako sa mga dialogue niya. Matalim na pinukol niya ang binata. Sandria, shut up. Ayokong marinig ng salita mula sa iyo. But you need to listen. Giit ng binata. Tumakbo siya palabasan ng stage, pa-backstage. Subalit nabigo siya dahil sa maagap na pagtakip ng craftsman ng plywood na daraanan. Sinubukan ng iba pang pinto, ngunit nabigo siya.